dito ko yung tatawid. So hanggang doon na yan. So doon sa unahan, doon banda yung kanilang gantry. Ongoing gantry na yung operation doon. Oh. Yun. Isang magandang umaga sa ating lahat. Kung nasaan man tayo ngayon, ingat-ingat po tayo. Lang, paulit-ulit lang tayo, no? Baguhin natin para hindi pa ulit-ulit. Okay? So, yun, dalawang magandang araw sa ating lahat. Yun, bago ba dalawa? At yun, dito po tayo ngayon sa may bahagi ng MacArthur Highway. Makikita natin dyan, yun sa may unahan, no? Kung maaninag nyo, makita na natin yung ina-assemble nila na gantry, yung launching gantry. So yan po yung nanggagaling doon sa may bahagi ng lumang Santo Tomas Station, no? Yun, so nilipat na nila dito sa may maraming mga poste. Yan, sisimula na nila yung pag-render ng mga box girder dito sa kanilang position, no? Yan, makita natin yung mga nakaparadang mga box girder. So, iaakyat na nila yan hanggang doon. At dito naman yan, kung naninag nyo, yan naman yung ongoing na ginagawa nilang balance cantilever bridge. Yan, no? So, dito, itong ilog na to dyan sa unahan, dugtong ko yan. Yan. So, ngayon, dahil araw ng Marites, mag-Marites na naman tayo. Tignan natin doon sa may parting Minalin, no? So titignan natin kung ano ng development doon. Yung parte sa may Minalin ay yan po ay sakop na ng CPN-01, Maluluswak Railway Project CPN-01. Mayroong ibon, no? Ganda ng kulay ng ibon, no? Kita niyo ba? Ano? Masarap natin. Kulay green. Ano pa yung ibon na yan? Yan. Ay, mga ibon dyan, mga ganda yun, no? Ganda pala ng mga kulay ng mga ibon at yun, no? Diba? Pagitang gilas sila, ganda. Mga metallic yung kulay nila. Yan, sa harapan natin, medyo umano na yung kulay ng halaman. Dahil kahapon, umuulan. Uulan kahapon. Ngayon, mukhang yan naman po yung kalangitan natin. At titignan natin kung ano ng development doon sa pinapagawa nyong railway line dito sa may bahagi ng Pampanga. Yan, dito na po tayo sa may tulay ng Santa Maria, yung may kulay blue and white. Ang ilog na yan, diretso po yan doon sa ginagawang balance cantilever. Galing ko yan, connected ko yan doon sa may Pampanga River. At ilang metro na lang tayo, tatawid na tayo doon kung saan tumawid yung pinapagawa yung rails ng tren dito sa may parte ng Minalin. Metro na lang tayo at mag-cross na tayo sa ginagawang NSCR Viaduct. Yan. So makikita na natin dito. Yan, makikita na natin yung viaduct. Kulay ng thread. Matagal na nilang tapos dito, no? Yan. Dito ko yung tatawid. So dito na po tayo sa may bahagi ng Minalin, no? Ito. Kung saan itong viaduct ay tatawid dito. Ganyan po siya kalaki, oh. Diba? Kita nyo. May mga butas siya sa gilid. At mayroong mga naka-ready na rin yung para sa poste.
So hanggang doon na yan. So doon sa unahan, doon banda yung kanilang gantry. Ongoing gantry na yung operation doon. No? Yusek, matanong ko lang kasi sinabi mo fully elevated, no? Nakataas yung ating rail. So hindi na natin gagamitin yung existing rail natin. Tatanggalin na yun totally. At talaga yung mga rail na gagamitin natin, ito yung mga nakaakyat na, nakataas na, no? Tama ba, Yusek? Tama po na almost fully elevated tayo, pero gagamitin pa rin po natin yung baba. Ang mangyayari po kasi, ito pong North-South Commuter Railway natin, ito po yung magiging para sa mga passengers natin, dito po yung mabilis. Mula Clark papuntang Makati, 55 minutes lang po. Pero doon po sa baba, meron po tayo doong lugar kung saan po magpapatuloy ang serbisyo ng PNR after po na matapos ang NSCR. So ano po yung dadaan sa baba? Dadaan po sa baba yung ating mga freight. Yun po mga tren na magkakarga po ng mga kargamento, cargo po. Doon din po sa baba ay maaari pong dumaan yung mga tren po natin na pang long haul. Halimbawa po, yung tren po na papuntang Bicol, yung tren po na pupunta ng Clark, pupunta po ng Northern Luzon, doon naman po sila dadaan sa baba. So hindi po mawawala yung linya po natin sa baba ng North-South Commuter Railway, ngunit ang mangyayari po ay magkakaroon po tayo ng dalawang serbisyo na magdadaan po dito sa linya ng Philippine National Railways. So ibig sabihin magiging dalawa ang rail? Oo. Meron sa taas, meron sa baba. Yusek, anong date of completion ng target natin ito? Dahil po inumpisahan natin ng hiwa-hiwalay yung iba-iba pong segments, meron din po tayong mga hiwa-hiwalay na pag-uumpisa ng operasyon. So halimbawa po, itong Malolos po hanggang Maynila natin ay inaasahan po natin matapos as early as 2026. Yun pong Malolos hanggang Clark by 2027 at ito pong papuntang Calamba 2028 to 2029. So napakahaba po ng linyang ito. Talagang 5 years. 5 years. 147 kilometers, 35 po ng mga estasyon at 22 ng mga local governments po ang sakop niyan. Kung kaya po, unti-unti po natin bubuksan yan as we go along po. Ayos. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.
So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.